nakita natin na nagsalita rin ng ating Pangulo tungkol sa Vice Presidente, natanong siya about her silence. It's not silence, she just didn't comment. Her silence over the WPS issue. And two important things ang binanggit ng ating Pangulo. Number one is that she doesn't have to, it's not her work, but that the Vice President and I are aligned on that issue. For me, that is a big question mark. What does he mean that he and the Vice President are aligned? Well, para sa akin, they are still, the Marcos administration has shown that they are still riding on the popularity of the Vice President. Kailangan niyang sabihin, we are aligned. Pareho kami ng panic pagdating dito sa issue ng WPS. But she does not have to talk. Kasi nga, hindi naman niya trabaho. Siya po ay kalihim ng edukasyon at saka Vice Presidente, hindi siya concerned sa matters of foreign affairs. Ngayon pa man, kailangan pa rin isingit na magkapanig sila dito sa issue na ito. Bukod sa natahimik yung mga trolls nila, nakakatawa kasi parang, bakit sinabi ni Presidente nagkakagulo ngayon sila dun sa baba? Kasi sunod-sunod yun sana yung bakbak nila eh. Lalo na dun sa sa X, may mga atlibida dun na nagsasabi, hindi, dapat magsalita siya. Dun sa ibang matters, nagsasalita siya. Dito, tahimik siya, etc. May mga ganon na hirit. Ngayon, natahimik sila. Paano ngayon nila sasalbahin ito? Na sinasabi ng ating Pangulo na tama, hindi naman niya trabaho yan. Bakit siya magsasalita dyan? Hindi rin natin sinasabi na knight in shining armor ang Pangulo dito kay VP Inday. Kasi kailangan pa rin niyang sabihin na we are aligned on this. Talaga. So, but in the meantime, I don't trust that statement. Because nga, parang pinapalabas niya na hindi siya kailangan magsalita kasi pareha kami ng panic. Uy, kaloka ha. Hapon sa inyong lahat. Hapon po ba? It's before 6 o'clock. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako sa Angeles, ito ang Luminous. Pasensya na po kung minsan-minsan maaantala yung signal natin, lalo na para dun sa mga nanonood at nakikinig sa atin sa Facebook at saka sa YouTube at saka sa Rumble. Kasi nandito po kami sa Tagum at yung lugar na tinitirahan namin, minsan pabugso-bugso yung signal. Alam niyo na. Diba, ang mga telecoms ay na-renew yata ang kanilang prangkisa nang walang kaabog-abog, unlike yung nangyari sa SMNI, diba? So kahit ganyan-ganyan na lang ang quality ng ating internet wherever we are, malakas sila sa Kongreso, or diba, walang nakikitang problema ang Kongreso sa kanila. At yes po, salamat po itong iniinom ko. Maraming salamat para sa concern ninyo. So yes, obviously, nandito kami sa Tagum. Nandito kami sa Tagum for obvious reasons. Habang nandito, nakichika kami. Ano pang nangyari dito? Na suspension ni Gov, si Governor Edwin Ubahi. Ayan, kabisado ko na yung name niya. Siyempre, nakichika-chika kami dito sa mga tao dito kung anong mga pangyayari. Nag-prayer rally nga sila yesterday. Nakakatuwa kasi, dun sa prayer rally, pagka walang speaker, ang pinapakita nila yung mga videos namin ni Maharlika. My goodness. Kasi of course, tinalakay namin. So in the past few days, we have discussed what due process is. Yung unang-una pa lang, diniscuss natin yung due process in relation dito sa kaso ni Governor Hubahim dahil hindi siya nabigyan ng pagkakataon na sumagot, napatawan na siya kaagad ng order for preventive suspension. May kwento behind this eh. In fact, marami. Yung tinatawag nilang mga behind the scenes kwento-kwento. But before we do that, hindi talakayin muna natin yung inilabas na statement ni Executive Secretary at former Chief Justice Lucas Bersamin. Ang sabi niya, wala daw, nagre-respeto daw sila ng karapatan at yung pag-release nila ng kanilang order for preventive suspension ay ayon doon sa rules na nakasaad sa Local Government Code. Ang sinasabi sa Local Government Code kasi maaari nang maglabas ng preventive suspension once the issues have been joined. Ang tanong nga is, and nothing in the statement of E.S. Bersamin, bless his heart, and or the statement of the President says that the issues, how the issues have been joined. Ino muna tayo. Hindi ako galing sa talagang sinasagad yung aking boses.
At hindi talagang sparkling lang talaga ang mata ko. Pag dami nagsasabi mukha ko naiiyak. Hindi po, ganyan talaga. Clear yung mata ko. Sparkling o ganyan. Para maasar na naman yung mga ano. Yung mga tolls. Alright. Okay, yan. Meron ng boses ulit. So, it's very clear dun sa statement ni E.S. Bersamin that he was very careful about it. Sabi niya, basta the issues have been joined. Hindi niya sinabi, katulad ng matagal nang sinasabing paulit-ulit ni Gov Ubahib, na hindi na nabigyan ng pagkakataon si Gov na makasagot. Ang nangyari lang, ang nakalagay, maliwanag, dun sa statement ni E.S. Bersamin at sa statement ng ating Pangulo, nakalagay doon is that based on the ano ba tawag yan, review, tinignan at binasa, kinilatis nila ng maigi yung complaint. Okay? Bakit yung complaint lang? Nasaan yung sagot? So ngayon, eto si E.S. Bersamin at sinasabi niya, nag-preventive suspension kami because the issues have been joined. Ngayon, kwento natin, when are the issues joined? Kapag sa ordinaryong kaso sa hukuman, pagreklamo, di ba, may complaint or may petition or whatever form, basta may complaint, ganyan, sasagutin yan. So, complaint, answer. Well, ang complaint, maglalagay ka ng issue. So, kunwari, anong issue? Whether or not this person breached his contract. Okay, whether or not this person damaged the complainant. Yan. Ito naman ngayon, sa answer, sasabihin ngayon ng respondent. Ang issue naman niya is whether or not yung pagbayad ko kahit late constitutes a fulfillment of the contract. Hindi siya breach. Diba? Or whether or not yung pag-iwas ko na matamaan siya is sufficient to warranty na hindi ako yung responsible sa damages niya. So, pagka ganun, tapos maliwanag na kung ano yung issue, then maaari nang mag-preventive suspension. Yun ang sinasabi ng rule. Ngayon, paano magkaka-joining ng issues? Sabi ng Korte Suprema, the issues can be joined once all the pleadings have been filed. The answer has been filed. Sabi pa dun sa ibang mga kaso ng Korte Suprema, kapag natalakay na ng mga partido lahat ng mga teorya nila tungkol dun sa kaso. Okay, paano mangyayari yan? Dito kay Governor Hubahim, walang sagot. At least yun ang basa natin. Ha? We could be wrong, baka naman di natin nakikita, may sagot talaga. But ang nakikita natin, ang sabi ni Gov, wala siyang pagkakataon sumagot. So kung walang sagot, paano i-join yung issues? Maaaring sabihin ni E.S. Bersamin, hindi siya sumagot eh. Ibig sabihin, binigyan siya ng pagkakataon, pinadalan siya ng notice, hindi siya sumagot. Pero ang sabi ni Gov, hindi siya nakasagot. Wala siyang notice. Ibig sabihin, may possibility na nagpadala nga sila ng notice, hindi natanggap ni Gov, umariba sila dun sa order of preventive suspension. So, anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, mayroon pang pagkakataon dapat si Gov na makapagsalita, mabigay yung kanyang panig at i-contest itong kanyang preventive suspension. Kung kaya't sabi niya, hindi niya susundan yung preventive suspension dahil nga may available pa siya na argumento dito. Hindi siya nabigyan ng pagkakataon sumagot. Sinabi na rin dati ng Korte Suprema na kahit sa preventive suspension, kailangan respetuhin ng mga autoridad ang due process. Essential na bahagi sa due process ang pagkakataon na makasagot ng reklamo. Okay. Yan ang legal case. Okay. So, bakit nabanggit doon sa panayam ni dating Pangulong Duterte ang pangalan ni Special Assistant to the President Anton Dagtameo? Well, anong sinasabi daw ng mga hindi ko nakita. So, that's the Hi kay Ma'am Flavie. Yung mga top-notcher natin nandito, si Ma'am Cheryl, si Sir Bobby, Cooking Dad. Teka, lahat yata kayo nandito, parang top-notcher. Uy, magandang araw din po, magandang hapon sa lahat ng nanonood sa atin sa TikTok. Kay Ma'am Ruth, thank you very much. Teka, umpisahan natin, dami na palang nagpadala. Thank you kay Paul. Hi kay Ma'am Ruth. Okay, si Ma'am Ruth, thank you very much. Kay Ma'am Lynn. Dami niyo yung padalahan kay Ma'am Andresa. Dami padala ni Ma'am Lynn. Kay Chesters. Okay, yun. Okay. Yun. So that's the legal aspect.
doon sa procedural lang naman ito. Hindi nga po natin nakikita at hindi maliwanag, hindi nila dinidiscuss o sinasabi kung ano ang naging basihan ng reklamo na ito. Kung kaya nalilimit natin ang ating diskusyon doon sa mga nakikita natin na ni-report na sa mga pahayagan at doon sa mga statements mismo ng mga tao. Alright, next. Live din po ako sa TikTok. Okay, so ay, magandang hapon. Thank you kay Alex29. Alright. So, what about behind the scenes? Now, may mga tinatawag nating mga coincidences. Of course, nabanggit na natin, yung malaking coincidence naman na si Governor Hubahib ay nag-issue ng permit para dun sa rally sa bukas dito sa Tagum. In addition to that, what do you call this? Significant ang participation ni Governor Hubahib dun sa sa mga nangyayari dyan sa Tadeco. Ngayon, napansin ko sa social media, nadi-discuss po ang Tadeco. What is Tadeco? It's a banana plantation owned in part by the Florendos and sino pa ba? Lagdameos also. Ayan. And the Lagdameos pala. Okay. So, matagal po nilang ginagamit ang lupa that belongs to the Bureau of Corrections in Penology. And ang kwento pa ng mga taga rito, gumagamit din sila ng mga workers na nanggagaling sa Bucor, meaning, ano ba tawag doon? Prison labor. Ano yan? Dapicol. Davao Penal Colony. Okay. Dapat mag-live dito eh. So, sa Davao Penal Colony, ginagamit nila. So, Davao Penal Colony yun. Ang laki-laki ng lugar at saka major banana plantation siya. Nagkaroon ng maraming mga issues dito. Thank you kay Ma'am Cheryl. Thank you kay Nurse Janet Panagua. Okay. Nagkaroon ng maraming issues dyan. One of which, of course, is yung graft case that was filed against Mr. Florendo, where he was convicted by the Sandigan Bayan in 2019, kung hindi po ako nagkakamali, or 2020. Umakyat eventually yung kaso sa Korte Suprema, and in 2023, sino na ba presidente nun? In 2023, ni-reverse ng Supreme Court ang Sandigan Bayan, inacquit si Mr. Florendo, but Tadeco is still there. Before, nung na-discover nga na ang Tadeco was not paying commensurate amounts in rental to the government, kasi ang Bucor ay gobyerno, noon naumpisahan yung penal, yung criminal case. And ni-renegotiate yung dapat ibinabayad sa gobyerno para sa paggamit ng lupa. As a matter of fact, noon si DOJ Secretary Vitaliano Aguirre ay nag-serve na ng notice na babawiin na ng Bucor yung lupa at ipaparibit na nila kasi hindi na po makatarungan, kumbaga, yung kababaan ng rates na binigay doon sa Tadeco. Okay. So, in the meantime, so yun na nga, in 2023 na-acquit na po si Mr. Florendo for graft. The reason na filean siya ng graft dahil noong ninegotiate yung paggamit ng lupa ng Bucor, siya po ay isang kongresista and owned a majority shares of Tadeco. It's a corporation, so marami. Sinabi ng Supreme Court in acquitting him na just because he owns shares doesn't mean that he was part of the scheme. Yun sabi ng Supreme Court. Okay. So, in the meantime, eto na, nagbago din ang power dynamics dito sa Davao del Norte. Iba na po ang nakaupo, the Florendos are out of power, the other, the other people, that entire system that depended on Florendo, nagbago po yung, nag-shift yung politics niya, including yung, nandyan pa rin si former House Speaker, Bebot Alvarez, and so on. So dahil nagbago yung power dynamic, bago na rin ang naging governor nga ay itong si Gov. Edwin Hubahib. At iba ang kanyang pagpapatakbo. As a matter of fact, very masa ang dating ni Gov. Edwin. Kaya nga parang ang nangyayari dito sa politika sa Davao del Norte is the oligarchs are trying to yung nagpapakitang bangon puri, kumbaga, but there's a new sheriff in town. So si Gov ang napapagdiskitahan dito, and very clear naman that he has the upper hand when it comes to the people's impressions. Ito na nga, pagka translate mo na into national politics, itong mga pangyayari dito sa local nila,
Yun, sabi ni Christopher, sorry, tama siya dito. Anton Lagdameo is a son of Linda Florendo Lagdameo, a brother of Antonio Lagdameo. Oh, there you go. See, so you see how it all meshes in together. So, in addition to that, yun nga, nabanggit ni Pangulong Duterte si Special Assistant to the President Anton Lagdameo because there is talk, and hindi na ito binanggit ng ating dating Pangulo, pero ang chika dito sa Tagum, and I emphasize, chika ito ha, ang chika dito sa Tagum is that Sap Lagdameo wanted to speak to Gov Edwin and asked him to go to him for a meeting sa Davao City. Pagkaintindi ko. Siyempre, hindi pumunta si Gov. He did not, whether it was because he didn't like to be summoned or anything like that, hindi maliwanag. So what is clear is that hindi siya pumunta. At dahil hindi siya pumunta, nagtampo itong si Sap Lagdameo at marami na pong nadamay na issues dito, including ito na nga, yung preventive suspension ni Gov. O tama, sabi ni Ma'am Marilu Torrejos, like muna guys at share din natin. Thank you. Thank you, ma'am. Yeah. Maraming salamat sa ating mga napakasisipag ng mga moderators both here in YouTube at saka yung mga pastonero sa Facebook at saka dito sa sa TikTok. Maraming salamat pong sipag po ninyo. Dape call, sabi ni Ma'am Daisy. Po, ma'am. Opo, totoo po yan. Bali sa mga nakakulong, bigyan nila ng trabaho in the 80s. Sabi ni Mina Rica P. Mara, si Bersamin has been a CJ, Chief Justice actually, and he knows the law. Why did he still sign the OP notice? I think he's justifying it. I mean, to be fair, he at least he tried to explain, diba, na parang pinalalabas nila na winave ni Gov Edwin yung kanyang right to answer o yung pag-join ng issues and so on. So, parang kumbaga, biniblame nila without actually blaming the respondent here. Sabi ni Piet Maninga, asal kanto. Kailangan sa restaurant talaga mag-meeting. Parang underground movement. May sinabi ako restaurant o nakita niyo na yung kwento. So, yun. Sabi ni Ma'am Milagros, at yan sa talagang iba na daw ang administrasyon ngayon from the president down to the local. Hi kay Ma'am Mina, thank you very much. Ma'am Cheryl, nagpadala na naman kayo. Thank you very much po. Sabi ni Ma'am Althea, wala na sa ayos ang na administrasyon. Ayun. So ngayon, by the way, si Gov Edwin din ang nagbunyag ng issue ng X, ng ayuda dito na binibigay doon sa beneficiary, tapos binabawi din ng ilang mga opisyal. Syempre, dahil governor siya dito, he called it out at dinala rin yung balita sa Senado kung saan nailabas sa hearing ni Senadora Amy. Sabi ni Jim Lloyd, hindi pumunta si Kuya Gov kasi maraming trabaho sa office niya at maraming nakapila ng mga taong naghihintay sa tulong ni Gov. So there you go. Lalo na if it was office hours, nakakaloka naman magpapasamon ka to a meeting during office hours, busy si Gov. Totally acceptable and totally understandable. So, sabi ni Mel on the go, meaning po ba hindi nakapunta ang isang elected official sa patawag ng isang appointee? So, chinuchoke. Isa pa palang aspeto yon. At yun ang pinanggit po ng ating dating Pangulong, sinasabi niya is that, you don't just summarily suspend or dismiss or file charges or or act against an elected official. Kasi may mandato diretso galing sa tao, itong si Gov, he was voted by his constituents, and therefore, he's going to be, we should be careful. Yun ang sinasabi ni Pangulong Duterte. Alam mo, user 28183077153881. I will answer your question under two conditions. Number one, fix your grammar because I cannot understand your statement. And number two, no all caps. Hindi bastos na. Sabi niya, he's talking about my mouth. It's interesting.
Some people really don't know how to speak politely, even if they want to ask a perfectly legitimate question. They're incapable of controlling their language. So here's the thing, diba? We always say here, we encourage better use, more elegant use of language, or more astute. Look it up, astute, A-S-T-U-T-E, use of language. Okay, so, ayan. Sabi ni Mamina, admin are making issues to deviate from vital issues the admin has not attended to yet. So, sabi ni Adrian, ay, sus Mariosep. Ayan. Sabi ni Adrian, Davnor is Dapecol, Tadeco, guns, gold, and oligarchs. That's the story of the province. I understand na now. Kasi nga, if I didn't go here at hindi kami nakiusisa dito, I wouldn't have known this. Ay, kay Jeffrey, hindi kita binablock, Jeffrey. Hindi kita binlock sa TikTok. Seriously, wala akong ginawa ganun. Hindi ako yan. Bakit kaya na-block? I-check ko mamaya yan block. Ito, tama yung pag-point out ni Sir Edwin. Parang SMNI lang, preventive suspension while under investigation. Sounds like sarcasm. Yan ang bagong Pilipinas. Like PRD said, balik tayo sa old politics. Mas weird nga yung sa NTC, ang pagkakatingin ko. Kasi nga, ang preventive suspension is something that you impose kapag you want the person to not have access to evidence or not be able to influence witnesses and so on. So, paano naging preventive suspension? Yung prevention mo dun sa pag-broadcast. And in fact, that's no longer a preventive suspension. That is the actual imposition of a penalty. So, at ganun din, kulang din sa due process. Sabi ni Infomania, galit na kami in silent mode, attorney. Silent lang kaming mahihirap. Pero pag our time na naman for the lowly Filipino to flex muscle, I understand. BBM daw is pushing the limits. Yes, I understand that also. Magandang gabi kay Kier, kay Damon, at kay Wellfalks. Si Jeffrey is one alchemy. Pakitanggal nga siya dun sa blacklist, hindi ko siya binlock. Baka baka nakalabit yung sa pangalan niya, baka iba yung binablock tapos nakalabit yung pangalan niya. So, wag ka na sana pa-booster ng C19 vax. I have no idea what you're talking about. Sabi ni Marvin, hintayin na lang natin silang mawala sa power. Wala talaga mapili sa officials ngayon lang, halos sila puro sa mandarambong na Pangulo. Speaking of the president, which takes us to our next topic. Sabi ni Junay yun, sabat, sarap mag-share, kaso kinugurgur ng mga, totoo yan, but there's a way around it. Sa Facebook, huwag niyo yung i-share as a status, i-share nyo as a comment. Yun, okay din yun. Okay yun. Pwede nyo rin siya i-share dun sa mga reels. Kasi hindi siya masyadong kumbaga, it follows the algorithm pero hindi siya masyadong nagugurgur. Bukod pa dyan, you can share in other platforms. Insta, may Rumble kami. Ano pa ba? Of course, I absolutely loathe the people in X, but it's also a good platform. And then there's, ano ba yung iba? Threads, and etc. May TikTok. Sabi ni Ed Cardo, konting thumbs up din naman dyan. Sana sa Rumble channel. Please support the channel also. Uy, maraming salamat kay Ed na nakabantay siya sa Rumble. Thank you very much. So, that brings us to the next topic. Napansin niyo ba yung sinabi? Ito talagang si Juan Bell. Ma'am, andito na po ako. Sabi ni The Cooking Dad, iba talaga itong admin na to. Tinalo pa si Pinoy kung manggipit. Walang due process from Bantag, Teves, SMNI, PACQ. Now sigaw, most of them di pinayagan mag-explain. So, yung mga yan, and huwag niyo naman kakalimutan yung mga inaapi na private persons, di ba? Okay. Sabi ni user 345762, we really don't need weak president. We don't know how to solve the WPS problem. All he thinks is pleasure.
Sabi ni Wellfax, good idea, reels na lang. Went to FB, hindi talaga makisama wifi ko sa TikTok, sabi ni Tiger. Sorry naman po. Hi kay Ma'am Lilet, nasa Davao City siya. Ara Alasa says, sana mapapagsak na. Dahil hindi na maganda ginagawa, mag-go signal lang sana yung sasama talaga kami. Okay? The Del Rosarios, Lagdameos, and Florendos lord over DDN for decades, only to be defeated by Jubahib. So actually, yung win ni Gov Edwin is something to be celebrated, di ba? Kasi it represents representation, kumbaga, equitable representation. Hindi naman pwedeng sila ng sila lang. Ngayon, you want to inject new blood into the into our governance. Hoy, One Alchemy na unlock ka na. Hi kay Era. Yan. Okay, so nakita natin na nagsalita rin ng ating Pangulo tungkol sa Vice Presidente. Natanong siya about her silence. It's not silence, she just didn't comment. Her silence over the WPS issue. And two important things ang binanggit ng ating Pangulo. Number one is that she doesn't have to. It's not her work, but that the Vice President and I are aligned on that issue. For me, that is a big question mark. What does he mean that he and the Vice President are aligned? Well, para sa akin, the Marcos administration has shown that they are still riding on the popularity of the Vice President. Kailangan niyang sabihin, we are aligned. Pareho kami ng panic pagdating dito sa issue ng WPS. But she does not have to talk. Kasi nga, hindi naman niya trabaho. Siya po ay kalihim ng edukasyon at saka vice-presidente, hindi siya concerned sa matters of foreign affairs. Gayunpaman, kailangan pa rin isingit na magkapanig sila dito sa issue na ito. Bukod sa natahimik yung mga trolls nila, nakakatawa kasi parang, bakit sinabi ni Presidente kakagulo ngayon sila dun sa baba? Kasi sunod-sunod yun sana yung bakbak nila eh. Lalo na dun sa X, may mga atribida dun na nagsasabi, hindi, dapat magsalita siya. Dun sa ibang matters, nagsasalita siya, dito tahimik siya, etc. May mga ganon na hirit. Ngayon natahimik sila. Paano ngayon nila sasalbahin ito? Na sinasabi ng ating Pangulo na tama, hindi naman niya trabaho yan, bakit siya magsasalita dyan? Hindi rin natin sinasabi na knight in shining armor ang Pangulo dito kay VP Inday. Kasi kailangan pa rin niyang sabihin na we are aligned on this. Talaga. So, but in the meantime, I don't trust that statement. Because nga, parang pinapalabas niya na hindi siya kailangan magsalita kasi pareha kami ng panic. Uy, kaloka ha. Pero at the same time, horrifying niya yung tatay ng vice-presidente niya. So ano yun? Ano yun? Yung laban bawi, di ba? Kumakabit siya. Kasi I am horrified. May mapa-horrify pa siya tungkol dun sa so-called secret agreement. Paano niya nalaman na may secret agreement? Supposedly daw, kinonfirm daw ng China. Siya lang ang nagsasabi nun na. Nasa naman, he says, undocumented. Undocumented, walang pagpipirma, walang kahit ano. So anong ibig sabihin nun? Sir, hindi yan binding. Ano ba? Horrified ka dyan. Hindi naman yan binding sa inyo. So, why are you horrified? It bought us peace, Mariosep. Para namang, ito yung problema ko kasi pinapabayaan ng DFA na magsalita ang ating Pangulo na gano'n, on the fly. Ang ibig sabihin ng on the fly, yung biglang parang ambush. Hindi ba siya na-inform? Tungkol dun sa mga sinasabi niya, yung repercussions niya, sasabihin niya na unsigned, undocumented, there's nothing in writing, there's no halika, bigyan niyo ako ng mga dokumento. Ano ba? Bigyan ng dokumento. Akala ko ba undocumented? So, I'm afraid that he has been allowed to speak too much without being fully informed. Ito, yung sinasabi ni Ched. They're making enemies left and right. Tapos enraging the public pa sa taas ng bilihin. Arrogance and incompetence, nakakagigil. That is correct. Lumabas na lahat ng mga surveys. At indicative dito sa mga surveys na ang primary concern ng taong bayan ay yung pagtataas ng presyo, lalong-lalo na sa mga basics. Pagkain, tubig, kuryente, transportation, at kakulangan, and internet, at kakulangan ng trabaho. So,
Sabi ni Ma'am John, bihira na nga magsalita, mali-mali pa. So, since yun ang first sa isip ng ordinaryong mamamayan, kailangan naririnig din nila, kung leader ka talaga, kung magaling kang leader, i-address mo sa taong bayan yung mga concerns na ganyan. Nasa na yung pagka-address na yun? Nasa na yung pagsasagot dun sa mga concerns? Thank you, Kim. Sabi ni Ma'am Mina, goal ng TRIPS is useless economic gains. BBM must realize his surname has a stigma globally. Sabi ni user 34576, what are the criteria of treasonous crime? Kailangan may gera po. And, we don't even use, pag treasonous, that is an adjective. So, treason is the crime. So, treason requires war. So, nasa na po anong sinasabi nyo? And why are you asking about that? Sabi ni Ma'am John, malakas loob ni Lagdameo because his Lolo Florendo contributed to FPRD's campaign. Pero hindi rin sila ininda, remember? Natalo nga yung kaso nila during Duterte's time. And in spite of the fact that contributor ang mga Florendo sa campaign ni Presidente Duterte, hindi pa rin sila nainda. Kasi nga kung mali, edi mali. Sabi ni Mark De Jesus, hindi po kaya alam ng Presidente na yung mga ginagawa niya at ng kanyang buong administrasyon will kill the entire career in politics of all the Marcos clans in the future. Okay. Sabi ni Florian naman, parang everyday akala natin wala nang worst pa sa ginagawa ng admin, pero they're outdoing themselves every day. Ay, grabe. Ay. Uy, Florian, namimiss ko yung mga hirit mo, ha? Kasi hindi nakikita sa Carabola. Meanwhile, sabi ni Infomaniac, ang ganda ng interview mo sa Pilipinas kung mahal. Very scientific, very patriotic. Tama si PRD ko, konti ang nasa government na servants because di nila alam ang feeling poor. Oo, yun na nga din yung inaano natin. So, babalik tayo dun sa iniinda natin. So, may mga ganito. Yung kaso ni Gov. Edwin is indicative of how elitist the mindset of this government is. Grabe yung pagka-elitista. Tignan mo, kinakaya nila si Gov. Kasi nga, ang kakampi nila yung mga oligarko. Kinakampihan nila, yung issue na gusto nilang panigan, ay issues that hindi naman tumatama sa sikmura ng ordinaryong mamamayan. Umaangal na yung mga tao, ang mahal ng bilihin. Tapos, ang pinasasagot lang sa kanilang mga trolls, simpleng, mahal naman all over the world eh. So, anong ibig sabihin nun? Taste-taste na lang kami. Walang gagawin ng gobyerno para humupa yan? Kasi all over the world, governments are responding to their people naman. Tumataas naman, kumahabol yung kanilang mga sweldo. Marami pang nabibili yung kanilang mga currency. Pero tayo, pahirap ng pahirap. Hindi man lang inaayos yung mga polisiya para kahit paano maibsan naman yung paghihirap ng mga tao dun sa high prices. Halimbawa, sino ba ang may hawak sa kuryente at saka sa tubig? Sino ang pinakamaraming power producing facilities dito? Sino ba ang mga importers ng pagkain? Sino ba ang And at the same time, bakit taon-taon kumukonti ang mga gusto pang magsaka? Natatalo sila sa mga imports. And yes, number 1 na tayo sa rice importation. Hindi nyo ba natatandaan? Late last year, sinabi ng Pangulo, sige, bumaba ang presyo ng bigas. Tataasan niya yung quota, damihan daw yung pag-import. Hinikayat niya yung mga friendship na mag-import daw ng marami para bumaba ang presyo. O ano nangyari? Binigyan natin ng malaking puwang para makapag-import ng bigas pero nagmura ba? Pansin nyo, in this year alone, 3 beses tumaas ang presyo ng bigas. So, of course, ang pinakamahal yung nasa 60. Pero yung pinakamura, wala na, nasa 56, 58 pesos. Paano yan? Hindi man lang na kinalog o kinukulit ang mga pillars. Dealers lang naman sila, hindi naman sila concessionaires eh. Yung mga nagbibill sa atin sa tubig, sila ba ay nagdadagdag ng serbisyo?
tumataas ng tumataas lang ang presyo, pero wala namang ginagawa, ni hindi tayo iniinda. Wala man lang pag-a-address hindi man lang sinasabi ng ating Pangulo na, okay, karamdam ko medyo mabigat ang I will talk to these people, nang sa gayon, baka naman magawan ng paraan para hindi masyadong mahal. O ano bang kailangan dito? Hindi ba pwedeng kayo naman, oligarchs, maghigpit-higpit naman ng konti ng sinturon para yung mga tao kahit paano may konting mararamdaman na hindi man lang tumaas ang presyo. Pero hindi, he wants to play toy soldier. Alam ko yan. Alam natin na base dun sa, nung binata pa ang ating Pangulo, mahilig yan sa so pinadala yan, nag-training yan sa mga Scout Rangers, sa iba't ibang mga mga elite. Ang hilig sa elite, sa mga elite group, sa military. Medyo na, mga kwento noon ay mga mahilig talaga si current president natin nung binata siya. Ang hilig niya talaga dun sa sa baril, sa mga military toys and all that. So ngayon, he's parang tuwang-tuwa siya. Gray ships tayo dito ng US, ng Australia, parang tuwang-tuwa siya. Pero hindi niya iniisip na may repercussions yan. So ang tanong, bakit tama si Presidente Duterte? It's a question that we have to ask. Ang China, no matter what they say, tama, ayaw natin na inaantala tayo sa ating freedom of navigation at saka dun sa ating EEZ, ayaw natin ng gano'n. But they use Coast Guard ships. They're very careful about that. Ang US, walang pakundangan, talagang Navy pinadala. Sabi ni Erwin, tanda ko nung napag-usapan niyo yan sa karambola na dahilan sa pagtaas ng bayad sa tubig last January, dahil pinaghahandaan daw nila ang El Nino, ano ngayon, nga at panay panawagang magtipid. Totoo yan. And they have done nothing. Sabi ni Sunitep, wala po silang plano para sa lifetime solution sa kahirapan kasi gagamitin nila sa kanilang campaign ng PI na ayuda na yan ang pinagsasalpak sa mga pagmumukha nating mga mahihirap. Totoo yun. And the problem is, kaya kahit yung mga mahihirap, hindi na rin nila kayang bentahan. Tinatanggap na lang yung ayuda pero alam nila na in the long run, mahihirap din. Kumbaga, sige, nagdi-distribute nga kayo ng pera. Akala nyo, ganun mukhang pera lang talagang Pilipino. Hindi tayo maniningil sa kanila ng Nasaan yung mga developmental projects nyo? Nasaan na yung karagdagan na yung Build Better More? Ano na nagawa? 2 taon na, lahat ng ini-inaugurate ninyo, puro mga naumpisahan pa ng panahon ni Duterte. Naka 2 years na, wala bang bago? At hanggang ngayon, 2 years na. Nasaan yung mga 1 million houses per year, bali 2 million houses na, or housing ang sinisingil na dapat natin dito sa ating Department of Housing and Urban Development. Tama ba? My favorite is when somebody comes to my wall, hoy, Facebook user, di ka na nahiya. Pupunta ka sa wall ng may wall, tapos pupunta ka sa isang live, tapos sasabihin mo, shut up. Hindi ka naman, mukhang kalahati, di ba? Siguro kulang ka sa, ganito na lang, padalan kita ng iodized salt, palagay ko may kakulangan lang. Sabi ni Infomaniac, yung nakakagalit, ayuda government, we deserve more than that. So, by the way guys, yan yung ating benchmark. Kapag masyado ng maraming truth bombs na lumalabas dito at walang kasagutan yung ating mga thoughts, talagang sasabihin nila yung mga ganyan, shut up, o pangit ka, or they'll call me other names and all that. So ibig sabihin, nakakapuntos tayo. Kaya minsan-minsan pinapasa natin yung mga thoughts. Sabi ni Floren, apparently mahilig din siya sa mga fiction. Yung naging asawa niya mukhang fiction. I should really read it first before I read it out loud. Ay, nako. Sabi ni Sena, sana ma-realize ng mga tao na pansamantala lang ang ayuda, ginagamit lang para magpabango sa eleksyon. Kumbaga, advance payment para sa vote buying. Sabi ni ESQ, kunwari galit sa China pero mga gamit at suot ng tol, puro made in China. Totoo yon. Sabi ni Sander, ayuda, bilyon-bilyon pero kakarampot pag binigay sa taong bayan. Para sa akin, sabi ni Ma'am User 6260026, kayong mga vloggers dapat sisihin kasi kayo nagpapanalo sa kanya. Aminado ko dyan, Ma'am. Totoo yan.
Kaya nga po, ginagawa namin ito. Pinapalabas namin ang tunay na balita to make atonement for this one. Pero itong matanong ko sa inyo, ma'am, sino ba ang choice nyo? Si Leni Robredo ba? Para lang magkaalaman tayo. Okay. Ayan. Sabi ni Ra, ang tagal na po ng ubo nyo at pabalik-balik kayong nagsasabi na sana wag na po kayo magsinag. Hindi naman, booster. Wala naman akong booster eh. At least not recently. More than 2 years ago na yata. Okay, sabi ni Maribel, ayan, nagsabi na si Kuting that there really was a gentleman's agreement pero para sa kanya daw secret agreement. Eh, paano nga yun? Ano ipapatunay niya? Ano sasabihin niya? Ano yan? Oral evidence? Of what? Parang maniniwala kami sa mga ganyan. Diba? Yung gentleman's agreement / secret agreement, if there is an agreement, that's binding, it should have been in writing. O paano niya ngayon patutunayan if it is not in writing? Parang kontrata yan eh. Alam nyo ba na sa civil code natin, kapag ang kontrata mo ay may consideration of more than 500 pesos, kailangan nakasulat yan. Yung mga resibo po natin, evidence yan ng kontrata. Okay, so pagkalampas 500 pesos ha, hindi 1,000 yan, 500 pesos, kailangan nakasulat yan. Eh ano pa kaya ang isang agreement na nagbabind ng dalawang bansa? Sabi ni Pearl Manigo, yung mga nagtatanggol kay Vang sa FB or YouTube, mga trolls, bayaran na galing din sa Kapanang Bayan na sinisikmura naman ng mga trolls. Oo nga eh. Hindi ma'am, ako mahaba ang pasensya ko kasi mahirap naman talaga ang buhay ngayon gawa nga ng ating administrasyon. So yung ibang mga trolls talaga kumakapit na lang yan sa patalim. Kahit ayaw nila, gagawin nila ito kasi binabayaran sila. Hindi naman yung mga trolls naniniwala sa sinasabi nila. Kasi nga, kahit sila nararamdaman nila yung sama ng pagtakbo at yung hirap ng panahon. Sabi ni Patricio, nagpaliwanag na si FPRD na walang secret agreement. Bakit ganyan mag-isip? Eh alam niyo naman, ito nga yung problema. Si Presidente Marcos, hindi po siya sanay sa bardagulan. Hindi siya marunong noon. Masyado siyang alta, kumbaga. So, kung gusto niyang makisali sa bardagulan, katulad ng pagka-horrify niya, dapat handa siya sa sagot. O ayan, nasagot siya ng second year college ka lang. Di ba masakit yung mga ganon? Sabi ni Damon, kami mga moderator, maiksi pasensya naman, kaya good agad. Wala naman akong sinabing kailangan yung babaan ng standards niyo to my level. Sabi ni Fresco Daily, bira kita marinig at ng mga surot rolls na yan, manang-mana sa amo nilang bida-bida lang. Alam mo, ramdam na ramdam mo kayong sinasabi mong bida-bida. Sabi ni Ma'am Bicolanang makulit, puros ad hominem lang naman po ang mga trolls, wala po silang magandang argument. Eh ito nga si shut up, wala nga argumento at all. Diba? Adrian, nasa Luminous Group yung troll na yun. Sabi ni Dom, panahon nila ngayon, intayin nila uli ang pagbabalik ng Duterte sa 2028. Suportahan po natin kung sino ang Duterte na tatakbong presidente. But we should not wait. Anong ibig ko sabihin? Kasi araw-araw ang ginagawa nila, kaya ginagamit nila ang China para para pakbakan ang Duterte brand. Okay? Whether it is Duterte the father, the brother, the brother, other brother, lahat yan intended, the indirect target of all of these China rhetoric, whatever rhetoric, is the Duterte brand. Kaya pag sinasabi nyo, hintayin na lang natin, hindi. Kailangan i-defend ang Duterte brand kasi invento na itong mga to. Masabihin na parang, wow, hindi niya pinayagan na mag-ayos ng BP Sierra ng Sierra Madre. Parang, wow, oh my gosh! Ngayon napaayos? Ha? Di ba? Ano nagagawa ba ng ating current na Pangulo na mapaayos yung Sierra Madre? Aber nga, 2 taon na. Kailan kayo mag-aayos dyan? Makasingil kayo kay Duterte. Wagas na wagas pagkatapos itong 2 taon na nakakalampas hindi pa rin kayo makaugaga dyan. Ano ba? Ganun ba kadali? Kung ganun kadali, bakit hindi pa nung umpisa ng administrasyon nagawa nyo na? Sabi ni Ma'am Cheryl, kakatawa na lang ang mga stupid arguments ng mga trolls ng gobyerno. Nasanay na ako kaya di na ako naiinis sa mga comments nila. Hindi rin naman ako naiinis. Pero
Pero we must protect the Duterte brand. We will not give them any platform. Kung nasa wall sila, gurgurin yan sa wall. Dito rin. No to trolls. Panay ang labas nila ng peking balita? Panay ang hirit sa mga Duterte? Why? Natatakot sila sa 2028. That's it. Itong 2025 pa nga lang eh. Ang feeling ko, they will use any means, and by any means, I mean including ones that are not in the rules, na means, para lang makalagay sa mga tao nila. Kasi paano kung ma-wipe out ang Kongreso? Hindi uulit na naman, di ba? Paano kung wala na yung kanilang mga kakampi, di panibagong bayaran yan. Panibagong ligawan yan, panibagong, dito ka na sa panig namin, panibagong mga ganon. Sabi ni Romel Jeffrey de Vera, ang ganda mo po ngayon. Kayo talaga, parang low-key bashing, Ngayon, lako lang, maraming salamat. Sabi ni Junzor, yung Japan Prime Minister, 16% na lang approval rating sa Japan. Nagmukhang clown pa ngayon sa Washington. Ay, ganun ba? Sabi ni Ma'am Baby Advincula, kaya po sana marami mag-share at mag-like ng mas maraming makaalam. Wala lang 200 ang nag-share, baka naman po. Salamat. Sabi ni Damon, may mga accounts na din akong nagurgol sa TikTok. Block pati IP ng mobile data. Ayan. And all other accounts na that they may create. So, sabi ni Marilad, hoy, nasa ng proof mo na sinabi yan? Presidente lang po nagsabi. Sabi niya, China daw nagsabi, may gentleman's agreement. We don't know exactly what they said. Sinabi lang ng ating Pangulo, China said that. Nasan yung pruweba niya? Is it in writing? Was it recorded? Ikaw naman, lakas mo makapagpaniwala. Hanggang ngayon nga, hindi pa nila sinasabi kung ano na ang issue ngayon, kung nagbayad na sila ng estate taxes o kung umandal na yung kaso. At hanggang ngayon, hindi pa rin niya pinapalabas yung kanyang mga documents dun sa pag-aaral niya dun sa Oxford pa? Code makapaniwala naman. Roque himself claimed that there was a verbal agreement. He's lying too. He's exaggerating. Sinabi ng ating dating Pangulo, former President Duterte, that kung hindi ka abogado, hindi mo makikita na napakababaw ng ebidensya mo. Hearsay nga yan eh. Kahit yung sinasabi doon, hearsay. So kahit si Presidente Marcos, hearsay. So sino ang may personal knowledge lang? Si former President Duterte, kasi siya nga yung sinasabihan nila na entered into an agreement. Tapos siya pa talaga yung hindi mo paniniwalaan, nakakaloka ka. Gusto mo talaga, punta ka sa hukuman. Sige, bitbitin mo yan. Ito sabi ni Harry Roque, ganito. Umpisa pa lang. Objection, Your Honor, hearsay, stricken from the record. Kaloka ka. Thank you kay Dan. Sabi ni Ma'am Margie, ang nanay ko patuloy na tumatanggap ng ayuda kahit di actually kailangan. Pero kasi nasa listahan daw pangalan niya, kahit siya nagpalista. So sabi, tanggapin mo lang at ipunin, wag mo na gastusin. O baka may ibang mga ilangan, o baka later on mga ilangan din kayo. Sabi ni Ma'am Mina, si BBM ata ang nagsiseminar sa mga vloggers ng admin, iisa ang tunog at logic nila. Sabi ni Baste, hindi ako pro-China, hindi anti-US, pero mahirap pumasok sa gera. Lalo na ang bansa natin na napakaraming naghihirap na Pilipino, tunaw tayong lahat kapag nagkagera. Totoo yan. Kahit hindi pa nga umabot sa punto ng gera. Sabihin lang ng China, hindi na kami tatanggap ng mga exports ninyo sa amin. Handa na ba kayo, mga trolls? Para sa mga ganon, sa paghihirap natin. Ayan, itong si Tadeco, paano kung di tanggapin ng China ang kanilang mga bananas? Paano yan? In fact, and as a matter of fact, makinig kayo po sa hindi ito binibigay sa seminar ninyo. As a matter of fact, umangal. Diba? Sino yung on record na nakita natin umangal at quoted by Bloomberg? SM, si Ma'am Tessie Coson. Sabi, all this talk about aggression with China, conflict with China is hurting their businesses. Bakit? Ang daming oligarko na ang mga factory nila, salamat ha,
ay nasa China. Okay. Paano yan? Ready ba tayo? Ha? Ready pa tayo? Na itakbo na lang? O sige, lusawin natin yung mga negosyo ng mga oligarchs. Takbo na lang nila yung pera nila. Mag-retire na sila to Europe, the US. Tingin niyo dito yung magre-retire? Sabi ni Ma'am Jane, dito sa Italy mataas din bilihin pero tumataas din sweldo at marami pang ibinibigay ang government na ayuda. At ang ayuda di binibigay ng mga politiko, diretso ito sa mga bank account namin. Wow. Sabi ni Ma'am Marga, si Kuting may secret agreement kay Biden in exchange. Oo nga eh. Sabi ni Raul Jr. Romero, libel yan. Ano po yung libel? Pakisabi nga. At saka sabihin mo kung kumpleto yung elemento. 2 years nang nakaupo si BBM, ngayon lang siya nagising horrified na horrified. Masama lang po yung gising kayo naman. Sabi ni Ellie Garcia, pansin ko ma'am, panay ang pabida sila o picture sa pamilya. Alam naman ng buong Pilipinas kung ganda ng yung ganda ng kanilang pamilya. Sana naman Pilipinong bida. Alam mo, maganda yan, pinoint out na yan. Parang ang lumalabas, oh look at our vacation pictures, pupakita mo din sa mga taong naghihirap. Tama kayo dyan. Parang ano yun, parang, sige, naghihirap na nga yung mga tao, dagdagan mo pa ng isang sampal. Tignan mo buhay namin, ganda-ganda. Habang kayo dyan, poor. So, ay nako, hindi naman daw nakikipagyera ang Pilipinas. Nagdala ng Navy ships dun sa EEZ. Hindi yun ano. Wala talaga kayong ka-idea. Alam mo, ito yung lang ang abiso ko. Ang international law and international relations and diplomacy, they have a specific language. At some of that language is symbolic. Ang gray ships, ang navy ships po, yan po ay symbol of sovereignty. Agents of the state ang tawag sa kanila. Ang gawain ng military, gawain ng bansa. So, may sovereignty ba tayo sa ating EEC? Ha? Teritoryo ba natin ang ating EEC? Alam nyo ba na ang sovereignty, nandito yan. Ang sovereign rights, nandito yan all the way down. Actually, even literally, not just figuratively. Bakit? Kasi resources lang, extraction and exploitation lang ang rights natin sa EEZ. Sino ngayon ang may karapatan na maglabas ng mga navy para patrolyohin ang ating EEZ? Hindi naman atin yan in the sense of an owner. Okay? I don't understand. Why nililin lang kayo ng ating gobyerno? This is where the government fails. The government has failed to educate the people. And that's really a very sad thing. Sabi ni Israel, galit na po kami dito sa work about the war that BBM is waging against China. Dito po sa UK, we can feel the Ukraine and Russia conflict. Paano na lang pag Pinas and China na? Saan tayo pupunta? Ay. Sabi ni Frank Ben, bakit ang mata pobre ni PRD nilalait ang hindi nakatapos mag-aral? Sabi ni Frank Ben. Hindi po, ang nilalait niya isang pangulo na nagsasalita ng walang kaalaman. In fact, kung titignan ninyo ang statement ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, umakyat kayo ng Malacanang ng walang alam. Bakit ito importante? Because we put power in the hands of a person who appears to be not qualified to make these tough decisions. Decisions that require intelligence and information. Sabi ni Pogi, kung balik yung pandemic ngayon, ano kaya ang stand ni BBM ng BBM admin? Malayo kaya sa trabaho ng tao ni Duterte o mas maayos mag-handle ni BBM? Ano uli yan? Speculative yan eh, we don't know. So let's see what, how, if we don't want that to happen again, utang na loob. Sabi ni Bogs, kawawa po ang bansa natin, ang mga walang kamalayan sa nangyayari, tapos gutom pa. As a matter of fact, Frank Ben, I think that we should also look at this. Alam niyo ba na uubos at lumiliit ng lumiliit ang nilaan na pera para sa free tertiary education? Sino bang nagpasimuno ng free tertiary education na yan? All the way until med school, by the way. And sinong presidente? Pakibulong nga. Sinong presidente po ang nag-institute ng polisiya ng free tertiary education? Ito lang ang sigurado ko.
Hindi si Presidente Marcos yon. So ngayon, sino po dyan ang mas ang mas papanigan mo? At alam natin na, hindi niya nilalait, pero alam niya that it is problematic when you make decisions. And he went beyond simply talking about it. Nag-institute siya ng free tertiary education na ngayon dahan-dahang lumalaho sa Marcos administration. Sabi ni Ma'am Jenny, mahal din dito sa Australia pero at least ang politiko dito hindi tulad ni BBM na insensitive at finoflaunt pa talaga ang lavish lifestyle nila. Uy, sunod-sunod na po sila, mga moderators. Sunod-sunod na po ang nagsasabi. Sige, talakayin natin yung issue ng bitterness na yan. Sige, konti na lang po at magkikwento ako kung ano yung mga naririnig ko sa loob. Baka po kayo yung umiyak. Sabi ni Onion, ayuda scam dito sa Davao del Norte, totoo yan. 5K ayuda, 1K lang binigay. Kinuha yung 4K ng mga buhaya, hindi kanilang pera yun. Sabi ni Joseph, my sister is very good at chess. Galit siya na pinili namin si BBM kasi alam niya ang mangyayari at dahil sa karanasan niya noon, kapanahunan nila. Marcoses are bad players, she said. She's now 45 years old. Bata pa ang sister mo. Kapanahunan nila. Bizarre Vlog says, dapat itong si Kuting ang asikasuhin niya yung foreign policy niya, wag yung past administration. O nga naman. Grabe. Yeah, the reason why I like going live is dahil dito sa mga I'm here for the comments. Sabi ni The Etc. Store, pinadala dito ang trolls. Yung affected talaga sila. Totoo yan. Kasi hindi nila masasagot ito. Number one, elitista po ang mga nakaupo sa administrasyon. Elitista. Okay? And even loyalists will have to admit this. Lumaki ang mga yan sa na maganda ang buhay, na mayayaman, and so on. So, yeah. And unfortunately, yan po ang mindset. Yan po yung yan ang alam nila eh. Alam nila na ang mahihirap, useful ang mga yan. Kailangan mo yung boto at mura lang. Pag lalo silang naghihirap, mas mura yung boto. Diba? Mas mura, konting bigay mo lang, ay happy na. So it is in their interests to make sure that the poor not just remain poor, but even become poorer. Thank you kay Ives. Sabi ni Mami na walang tao ng admin that can discuss intelligently international foreign policies like you and SAS. But I will always defer to SAS. Ha? Well, almost always. Merong mga merong very, very small lang yung differences, but I stay in my lane. Kumbaga, I will only comment, for instance, we'll have differences with SAS when it comes to international law. Sabi ni Riley, ganyan din naman yung mga pro-China, bayaran din sila, pare-pareho lang. Talaga? Pruweba mo. Sige, paano yan? At wag mo sasabihin na bayaran sila with a trip to China. Kasi ilalabas ko talaga lahat ng trips. Game. Halimbawa, si Fafi Mark Lopez, di ba sinasabi, pro-China ka, pumunta ka ng China, tapos lalabas yung picture nung nasa China siya. Ba't di nyo nilalabas yung picture nung nasa Japan siya? Aber? Sabi ni Romel, nanood ako kagabi ng live stream ng speech ni PBBM sa US. Napakadaming trolls sa comment, diehard fanatic. Ang ganda mo po. Aga pa, wala pang barya. 7 pa lang. Thank you. Sabi ni The Cooking Dad, dapat parati daw ambush interview si BBM. Mahina mag-isip. First ABS-CBN news interview, tawa-tawa kakahiya. Next gentleman's agreement. Pwede niya pasamon si PRD and ask. Last, align daw sila ni VP Sara sa WPS. Okay. Kung sa isang bahay pa, bakit mo i-allow at may permission pa to build sa territory mo na dapat no trespassing? Ang signage mo sa bahay ay late na. Parity right, 16 to 21 EDCA. Protect Philippines dapat. Ooh. Know your history. Sabi ni Cooking Dad, ay, tapos na pala. Sabi ni
Junette, big time budol talaga. It's good at nangyayari ito para malaman ng mga taong bayan na walang pagmamahal si Kutz sa mga hampas soil tulad natin. Hampas soil. Sabi ni Geng, hindi na horrified, baffled na according sa post ng PCO kanina. Nabasa ko nga, tawan-tawa na naman ako. Maraming salamat PCO. Muli niyo na naman ako pinatawa. Nakakaawa ang mga may alam at talino ang maang-maangan sa totoong issue. Maang-maangan. Sabi ni Estelle, paano yan? 80% na gastos na daw ang budget. Hindi ma'am, 80% na po ang ni-release. Totoo ba ito? Pakiklaro lang po, dagdag kaalaman po. Ni-release yan. Normally po kasi, para hindi po ma-zero yung treasury natin. Kasi dapat meron tayong leeway, di ba, sa pagkagastos natin. Quarterly, nire-release yung budget. So, 1/4, 1/4, 1/4. Tapos, ngayon, ang ginawa nila is maaga pa lang, 80% na ang release. So, akala nila good news yun. Kasi ma-utilize kagad ng mga ahensya, hindi mag-iintay yung mga projects, and so on. Eh bakit? Ang dami bang projects dito sa 2024 budget? Di ba nabawasan nga? Kasi we had to make room of 500 billion pesos para sa ayuda. So, bigla naman ng administrasyon, biglang pinagtawanan sila ng mga tao at sinabi, ha? Ni-release nyo yung 80% kaagad para para maaga yung maaga ang nakawan. Ganun yung naging reaction. Hindi ko nga maintindihan kung bakit in-announce nila ng ganyan na, oh, by the way, 80% of the budget has been released. Tologo. Sabi ni Tamba, okay lang sana, kaya lang nakakadagdag ang mga trolls sa pag-pollute ng tao. Darating ang panahon, sila ang magiging biktima ng krimen. Sabi ni Sonatas Ilocanos, ang daming ng mga Pilipino nagdadamdam sa ating Pangulo, lalo na yung boto sa kanya. Ilocano kayo, ma'am. Dapat nga talagang isipin niya ang mahirap na hindi kaya bumili ng mga mahal na pagkain. Sabi ni Ageless Collectibles, BBM was the best choice during the last election without knowing, totoo naman yan, about the problem. Matagal na naman yan nagpupulpuron. I mean, must do something being the eldest sister to ask BBM to step down and let qualified leaders administer the affairs of the country. In the first place, Lisa seems to be the one running the affairs of the country, which turned out to be worse. Tingin ko yan, impeachable offense yan eh. Yun nga eh, unelected yung nagpapatakbo. Assuming it is true and assuming we have the evidence to do that, to file the complaint. Kahit ang gobyerno, alam nila na walang secret agreement, talaga lang wala silang maipalibag laban sa kay Pangulong Duterte. Bilis ng sagot kapag China, ignored naman pag drug issue. Sabi ni, hello po attorney, sagutin ko lang o magbigay lang po akong opinion about sa sagot nyo na kung sino choice namin, kung si Lenny. Marami pa namang candidate sa problema sa akin is nakafocus tayo sa mambitin po. Sabi ni Ma'am Gina, wow, ito maganda yung kay Ma'am Gina. Baffled siya sa gentleman's agreement, pero tikom sa katiwalian sa PCSO, PIDEA leaks, pulveronic issue, extraction, smuggling at iba pa, kakagalit. Sabi ni Angel Laugh, grabe ang laki ng ayuda. Pero tama kayo, Ma'am Gina. Sabi ni Angel Laugh, grabe ang laki ng ayuda. Trabaho na lang sanang binigay. Sabi ni Monmon, problema numbers ang kailangan sa impeachment. Totoo naman yan. Ito sabi ni Ma'am John, wala namang care yan sa Ilocano. Ilang bases ng Cagayan and Isabela ang pinahiram sa katawan. Ooh, ouch. Sabi ni Zanzan, people keep on saying someone needs to step down without realizing one person can just magically what? Sabi ni Roque, sabi ni Ma'am Mary Fe, bakit na-horrified si BBM? Eh di naman alam ni BBM ng ano ba kayo? Ang galing niya masyado. Sabi ni Juan Bell, during Tatay Digong's time, we were at peace with everything kahit nagka-COVID pa. Now parang you wake up to a nightmare every day, jaw-dropping ang kapalan ng gobyerno na ito, mga manhid. You know what I like about all of this is that you get to say these things. Sabi ni Ma'am Veronica Solis, announce ng BBM admin, malapit na daw ma-achieve ang single-digit poverty rate. Totoo ba? How did they do it? Through ayuda? Ha? Ano ba? Paano ba magtatanggal ng poverty? You address healthcare. Oy, healthcare. You address education. You address jobs. Anong ginawa ng gobyerno na ito? Hindi nga nila masagot yung poverty, yung sa mahihirap, kung anong ipapakain sa mga anak nila. Pagkatapos,
Magsi-single digit. Anong klaseng kasinungalingan yan? At anong klaseng magic ang gagamitin nila dito sa mga sa mga numbers? And oh, by the way, thank you very much kay T. Cesar. Oh, by the way, alam ko ha, alam na natin kung paano nila dinodoktor yung mga numbers na yan. The Philippine Statistics Authority gets their numbers from the departments. O, sino magbibigay ng numbers pagdating sa poverty? Hello, DSWD. Diba? Anong gagawin? The DSWD secretary is the alter ego of the president. Answers to the president. Ano sa tingin ninyo? Pristine yung mga numbers na yan, backed up by data. Hindi nga maayos-ayos ng DSWD ang 4-piece na listahan nila na yan eh. Hindi nila ma-clean up eh. Single digit poverty, my rear end. Sabi ni Antonio, hayaan ng mga trolls ni PBBM kasi pag makipagyera na si PBBM sa China, kasama sila natamaan ng missile. Ay, nako. Sabi ni Nansky, yung mga perang ninanakaw nila kung pinatayo ng kumpanya, marami sanang nagtatrabaho. Totoo yun. Sabi ni Simon Says, ito, nakakatawa dito sa amin, nahuli yung kapitbahay namin about drugs, tapos sinisigawan yung mga pulis. Yung presidente nga, addict, di nyo hinuhuli. Tawa yung mga marites. Pwede pag i-post na yan para ma-share namin. Tag nyo ako sa Luminous. Sa Facebook. Grabe. Sabi ni Master Debate, may $2.5 billion daw tayo para sa defense laban sa China. Sa tingin niya, iaabot yan sa kanya. O, itong pera. Hindi ha. If ever, equipment yan. Para tayo yung lumaban, ano ba? Parehas daw ng atake tulad ng kaliwa. Eh, sino bang mga nila? Kumbaga, they're in bed with the left already. Sabi ni Ma'am Kimi, 4-piece, almost 1 year na kami di nakatanggap. Kaloka, even sa allowance ng students, daming di nakatanggap. Hala. Sabi ni Downtown, porkit inalis ka sa pwesto, nagkakaganyan ka na. Uy, talaga, inalis ba ako? So, nag-i-imagine lang pala si Presidente nung tinanggap niya yung resignation ko. Ha, Madam, ginagawa niya naman sinungaling yung Pangulo. Sobra kayo, bakit kayo ganyan? Ay, drugs. Nagkakaganyan. Ang totoo niyan is we cleaned up that government before. We made it look good. At kasama kayo po dun sa nanonood sa akin. So, hindi ako affected ng mga sinasabi ninyo. Actually, the truth of the matter is this. At sinabi ito ng mga handlers, yung isang handler ng mga trolls, sinabi nila sa akin talaga. Nagpapadala talaga sila ng trolls dito because, dito sa akin, because they are afraid. They are afraid. They're afraid of people who can connect. And I know why you're here. You're trying to discredit me, but it's already too late eh. So, diba? And ito yung point ko. If I am not worth listening, kung wala akong credibility, as you keep saying, kasi, diba, supposedly tinanggal. Diba? Why are you here? If I'm not credible, then nobody will listen to me and you don't have to be afraid. But, the fear that every so often grips certain people in Malacanang, that fear is real. And that's what I want you to know. That fear is real. And you have to wonder, if you're occupying the highest position in the land, what do you have to be afraid of? Just one thing, that you will lose it all. And it's people like me that they're afraid of, because people like me, speaking about what we know, is an almost guarantee that they could lose it all. We thank you very much kay Poging Pinoy. Sabi niya, konting ambag para sa bayan. By the way, you're more beautiful. Natuto ang bilis. Thank you very much. And thank you very much din kay Ferdinand Magellan Jr., World Explorer. So, sabi niya, silent troll viewer daw siya. Sabi ni John, lumiit nga ang viewers ng Karambola simula nung mawala. Actually, Karambola is a prize. Karambola was very efficient siya doon. So they wanted to turn it into something that would broadcast their side instead of just broadcasting the truth, di ba?
And that's what's happening. Unfortunately, they think that they can use something but still maintain its audience. Siyempre, nagbago din ang karambola. But, wala kaming pinagawayan with the hosts. I understand their position quite well. And I still hold all of them with high respect. I still love my cohorts, co-hosts. And, kumbaga, nilipas din ang lahat. Bakit ang tahimik daw ng Makabayan block sa lahat ng issues kay PBBM? Hindi. Isa lang po ang hindi sila ang ingay nila against the admin and not even against PBBM. Maingay sila sa charter change. So, ayaw nila ng PI. Yun yung pangtitik nila eh. Tuwing alam nila na yun ang pinakagusto ni Speaker. So, it's the one thing na parang sinasabi nila, hindi mo kami completely nabili. Ayaw namin dito sa charter change. Sabi ni Ma'am Filda, sakit ng tiyan ko kakatawa. Kakatawa talaga yung sa kapitbahay. Sabi ni Rodrigo Lau, paano po maayos ang 4Ps ang pera kasi nasa bulsa na ng politiko at kaya nahihirapan sila kung paano ipamahagi ang mga natirang barya sa tao. Sabi ni Anselmo normally hindi ko babasahin to kasi naka-all caps ka. Dati si Marcos Sr., tinulungan si Ninoy, pinagamot, kinalaban ng mga Marcoses. Nga si Junior, tinulungan ni FPRD, pinalibing ni FPRD si Senior, ngayon si Junior galit na. Sabi ni Sulong at magtatag na Pilipinas, basta po napansin namin yung maraming kapareho sa Senior at kay Erap. Quiet lang po kami na parehong babae pumalit sa kanila. Napansin ko rin na quiet yan. Thank you kay Liberato Garcia. Okay na ba ang ating YouTube? Okay na ba ang YouTube? Okay na. Sa FB ba nakapost? Kala ko YouTube. Meron daw na tumatapat sa live ko para matuloy. Natatawa ako, may tumatapat daw, sabi ni Sir Edgardo Sikat. Ayaw kong banggitin yung pangalan kasi baka sumikat yan. Okay. Meron daw isang, yung auto-defender, o na tinatawag ni Adrian, auto-defender or Ensaymada vlogger and so on. Na tuwing nagla-live ako, magla-live din sila. Ang problema, napansin ko, nilalangaw naman yung mga live nila. So, huwag nyo na po masyadong pansinin yan at huwag nyo na pong daanan kasi sa totoo lang, very pathetic yung numbers. Sabi ni Miss Sandy Gray, is it not treason when the wife isn't an elected official giving commands making our country's national security at risk? The presidency, we need a great miracle wiping out this addiction nightmare. Unfortunately, treason is when you're disloyal to the country during times of war. So, hindi po, but I think it is, hindi siya kasi high crimes, but it would be a culpable violation of the Constitution because the power is vested in the presidency. Plus, if you are not an official of the government, kasi sa totoo lang, pwede naman siyang i-appoint, hindi siya ina-appoint. If you are not in any way an official of the government and have no capacity, you should not have the power to move things around or to move people. Nag-freeze pa rin. So, okay, anyway, naka 1 hour and 30 minutes na tayo. What I will do is, tomorrow, dadagdagan ko po ang, or baka tonight, kung gising pa kayo ng midnight or so, magla-live pa ulit tayo kasi may Sutil Sunday. Rally doon sa gabi, so kailangan po natin magbawi, di ba? Naka-pause, pero okay lang, malinaw pa rin daw pakinggan. So, bakit hindi kayo nakinig ni VP Inday Sara kay PRD? Napagalitan mo ako, Ma'am Chona. So, anong mangyayari? Sige, okay, pagalitan nyo kami ng pagalitan. So, ano yung endgame ninyo para dyan? Ano yung endgame ninyo? Sige, pagalitan nyo kami. Ngayon na meron kaming ginagawa, or at least ako, meron akong ginagawa to rectify it. Ano po ang gusto ninyo? What is your endgame? Why are you saying this? Ano po ang plano ninyo?
about this? Sabi ni AMG, ano po ang opinion niyo regarding sa pagsuspindi ng governor sa Davao naman? Panoorin niyo po yung replay either sa Facebook, sa YouTube, o kaya sa Rumble. Kasi diniscuss po namin yan kanina. Alam ko, watching from Dubai, hi po, kay AMG Travel Vlogs. Pami says, good afternoon. Ito lang talaga pinapakinggan, dami kong natututunan, ang patas mag-explain. Yun. Sabi ni CRTV, paano naman kung ang any official ay umalis ng country dahil sa giyera, matatawag pa rin ba na reason? Well, it depends. Anong gagawin niya pagkaalis niya? At bakit siya umaalis? Kung alis niya para tumakas lang at tangay-tangay ang ill-gotten wealth, at reason nga yun. Sabi ni Ma'am Melda, yes, correct. I don't trust what he said when he said that we are aligned. Kasi po bago mga sinasabi niya na co-effect na tinitake niya. Sabi ni Ma'am Cheryl, tama na yung sisihan, focus tayo sa present na nangyayari. Sabi ni Ma'am Christine, silver lining tong pangyayari na to na unmask na si BBM. Kaysa naman si Sara presidente ngayon, tapos ganito pala si BBM, tapos siya sumunod kay Inday. Hindi, even worse. Paano kung VP pala si BBM? Tapos nag-ambisyon yung mga nakapaligid sa kanya. Eh di si Inday ngayon yung problema. Tama naman po kayo. Actually, na-unmask sila. So if Inday was the president, they would be plotting to take her down. O, paano yan? Sabi ni Edgardo Sikat, sa mga di po nakakaalam, panoorin niyo po yung recent interview ng Global Times kay FPRD. Sabi ni Noy, Segway, ano sa tingin mo kung bakit hindi sumama si Lam sa US dahil kaya sa ginawa ni Maharlika na sinumbong siya sa FBI and worried siya na baka kausapin siya? I don't think so kasi immune from suit but ang first family. So hindi po sila pwedeng patawagin o kausapin unless it's the President of the United States na kumausap sa kanila. Okay, one more time, dun sa mga frequently asked questions. In-explain ko na po kung bakit ako umalis. Ilang beses na po. Tapos, by coming back here and asking me to repeat myself, is already very, it's already very taxing. So, hindi ka na babalik. Babalik saan? Sa Manila? Babalik naman ako. Doon ako nakatira. Sabi ni Pederino Francisco, kung hindi susunod ang military, if may declaration of war, may i-hold back po ba ang attack ng China? Hindi, yung problema sa ganyan, the military is required to follow the commander-in-chief. Ayun, unless they're protecting the people. So very complicated yung issue na yan. The provision, the constitution that says the AFP is the protector of the people and of the state is when the government itself is endangering or the danger the people are facing comes from the government itself. Okay. Now, if the military refuses, cowardice kasi yan eh. So, ang dami yung mga officers will be court-martialed and so on. Unless nga, mabago o iba ang presidente. Oh my gosh, Damon? Is that true? Okay, yung aking moderator, yung moderator ng Luminous dito sa aming TikTok is undergoing chemo. And ang request ko lang is if you can spare a moment to pray for his good health, we really would appreciate it. Thank you very much, Well Falks. Damon, thank you very much. You're here in spite of everything. Thank you very, very much. Mabuhay ka. Literally. Bakit daw ako gumagamit ng eyeglasses? Sabi ni Bertz. This is my favorite question of the day. Bakit? I am nearsighted po. So I wear glasses when I'm driving, when I'm outside, pag nanonood ng sine, nanonood ng concert. Sabi ni Edgardo Sikat, pansin ko lang tila lahat ng programs ng IZ bumaba ang views after niyo pong mawala sa karambola. Well, I don't wish them harm. I don't wish anything bad to happen to the people in IZ or the owners or even my co-hosts or anything like that. I really do wish them well. But sometimes these are just consequences. So yun,
mamaya mag-live tayo uli. Possibly tomorrow then during the rally. Pero mamayang gabi, kung kakayanin ng powers, mag-live tayo uli kahit saglit. Kasi ang dami pang ang dami ko pang makikichismis pa ako uli eh. So, nakakapagtaka lang na wala ang mga rallyista na nagsisigaw sa kalsada na tuta ng kano. Di ba? Parang, anong universe tayo? What alternative universe are we in? Thank you, Ma'am Flavie. Sabi niya, sending prayers today, man. Tux oil daw, sabi ni Ageless. Tux oil daw, Damon. Okay, so maraming salamat sa pagsubaybay sa amin sa live na ito. And thank you very much. Naku, lalo-lalo na sa mga nagpadala ng super chat, super sticker, stars. Well, thank you kay Jean Phoenix, kay Mita. Maraming salamat. That's somebody calling us up. So, good night, everybody. We will see you baka in the early morning hours. Okay? See you later. Lalong-lalo na yung mga nasa abroad. Thank you very much, everybody.